Alam nyo, yung paghahayag ng salita ng Diyos, it is very seldom and it's so rare. Ito po ay parang hindi po rampant o hindi po naging buhay at hindi po naging ugali na ng lahat ng mga mananampalataya na ibahagi ang salita ng Diyos. Wala pong commitment tayo ng ganito. That's why ang hirap pong gawin ito kapag mismo tayo hindi kumbensido sa atin pong ginagawa. So, pag-uusapan po natin ang secret of fruitfulness. Ano ho ba ang sikreto o lihim para tayo po ay mamunga, o tayo po ay sumagana, o tayo po ay tumanggap ng higit po sa atin pong iniisip? Pangalawang nakita ko po ay yung loving your enemy. Ang hirap po magmahal ng kaaway. Kaya mo nga inaway para hindi mo mahalin eh. Pagkatapos ang Biblia magtuturo ng pagmamahal at mahalin mo sila. Di ba ang sabi ng Bible, if you love only those who are lovable, then you are no longer like Christians but pagans, because pagans do that. So kung tayo ay mamahalin lang natin ang isang tao dahil maganda siya, gwapo siya, may pabor tayong naihingi, pero yung wala tayong maaasahan sa kanya, parang ang hirap mahalin, and sabi ng Biblia, wala kayong pagkakaiba sa mga pagano, na minamahal lang nila yung gusto nilang mahalin. Then pangatlo, ito yung isang bagay pa na hindi po natin ma-perfect gawin. Yung tinatawag na giving our tithes and offerings. Ito raw yung tatlong ito na ang hirap ma-perfect ng mga Kristiyano. Doing the Great Commission, loving your enemy, giving our tithes and offerings, ito po ay mga tatlong bagay na ginagawa natin pero hindi nga lang na-perfect. Hindi nga lang na-perfect. To sum up, tang tatlong ito, napansin ko, be generous in giving your time. Okay? Be generous to give effort to love the unlovable and to honor God with all your wealth. So, kapag ang tatlong ito ay atin pong namaster, magiging maganda po ang ating buhay. John chapter 15 verses 4 to 7. Ang sabi po niya, remain in me. Sa ibang translation, abide in me. Manatili kayo sa akin. As I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. 7, if you remain in me and my words remain in you, ask what you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. So ito pong mga talatang aking binasa, this passage shows mutual relationship between the vine dresser, the vine, and the branch. Okay, yung tagapangalaga, yung puno, at saka po yung sanga. Itong tatlong ito ay dapat teamwork po sila. Dahil ang isa pong puno na tumubo ng kusa at walang nag-alaga, maaring ito po ay hindi mamunga o maari pong ito ay mamatay kasi walang nag-aalaga. At ang isang sanga na ito po ay nakakabit doon sa puno ay may tendency po ito na laging namumunga kasi po siya ay nakakabit sa puno. So as the branch cannot bear fruit on itself unless it remains on the vine. Ang isa raw pong sanga ay hindi makakapamunga ng sarili, na kapag tinanggal mo ang sanga at pagkatapos hintayin mong mamunga, maaring ito po ay matuyo, malanta, at ang mangyayari, itatapon na lang po siya doon o panggatong na lang siya. So, it is impossible for the branch to bear fruit. And it is impossible kahit na yung sanga na yon na may bunga, pag pinutol mo, imposible na yung sangang yan, ma-maintain po niya yung kanyang bunga o kaya po ito ay mamunga pa ng marami.
Matutuyo po pare-pareho, malalagas ang bunga, at hindi po pakikinabangan. So, this even the disciples did. The disciple cannot do true good for God and His kingdom if they do not consciously connect with and remain in Jesus. Kahit ang mga disciple ni Kristo, kung hindi po nakakonect yan sa Panginoon, hindi po yan magkakabunga. At pinakitaan po tayo ng halimbawa po rito. Judas Iscariot, hindi po siya nagkaroon ng influence o ng bunga. It is because na-disconnect po siya sa ating Panginoong Jesus. So, he who remains in me, sabi ng Panginoon, and I in him, bear much fruit. So, isipin po natin, are we remaining in Jesus? Kasi kung nagre-remain ka o nag-aabide ka kay Jesus, konektado ka sa Panginoon, you are joined with God, then, ang sabi nga ng Bible, mamumumunga ka. Pero maaring isipin mo, parang hindi. Kasi ang tagal ko nang nagsisimba, pero parang wala namang bungang dating. Isipin mo lang muna. Kasi nga, pwede kang nagsisimba, pero hindi ka namumunga. Pwede kang everyday nasa church, pero wala kang bunga. Is it possible for a Christians na everyday in the church, pero walang bunga? Yes, it is. Pero kapag namumunga ka, yan ay pruweba. Ang tao mahilig sa sinasabing pruweba, to see is to believe. Para paniwalaan ka na mabunga ka, kailangan meron silang makitang bunga. Kasi yun po ang laban dito. So the quality and quantity of the fruit may differ, but the presence of fruit will be inevitable. So yung bunga ng isang puno, maaring iba-iba. Maaring may sanga na may diferensya yung bunga. Maaring may sanga na ito ay mabunga. Pero ang pinag-uusapan po rito, bunga. Ang mahalaga, namumunga. So the purpose of the branch is to bear fruit. Diba? The purpose of the branch is to bear fruit. Our connection to Jesus shows evident by our fruit. If you are connected to Jesus, then mamumunga ka. Ano ang gusto natin? Magbunga o magbunganga? Diba? Minsan, tama ang puso, mali ang nguso. Diba? Tama ang puso, mali ang nguso. Kaya minsan ayusin natin yung ating pagsasalita. Kasi tama naman yung puso, pero may natitisod. Nang dahil hindi na tuloy nakakabalik sa simbahan kasi natisod. Dahil mali ang ingnuso, pero tama naman ang puso. So without me, you can do nothing, saith the Bible. So it is only by union with Jesus that we can bear fruit. Yung atin lang pong pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus, ang siya pong magbibigay po sa atin ng bunga. Now first, dito po sa The Secret of Faithfulness, ang lihim o sikreto ng pagiging mabunga, number 1 is when true love operates. Kapag ang totoong pag-ibig, ang siya pong umiiral, na parang himig ng Pasko lang, di ba? Himig ng Pasko'y umiiral. Alam mo, nakita ko, buong mundo, mahirap man o mayaman, pag dumating ang araw ng o buwan ng Kapaskuhan, wala naman sila magagawa kasi umiiral ang espiritu ng Kapaskuhan. Kaya lahat nagsasaya. So the vital relationship between the branch and the vine, remain in me as I also remain in you. So verse 4-5, no branch can bear fruit by itself. Hindi po pwedeng magmalaki ang isang sanga na ang sabi niya, puno, hindi kita kailangan mamumunga ako ng sarili ko. Kasi para ka mamunga, you have to remain. You have to stay. You have to abide. You have to be joined with the trunk or with the tree. Para sa ganon, mamunga kung ikaw ay sanga. So it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain.
Sa verse 5, ang sabi niya, I am the vine, you are the branches. Sabi ni Jesus, siya ang puno, tayo ang mga sanga. Kapag ikaw ay sanga, mamumunga ka sa kapanahunan. Maari ngayon, wala pa. Kasi may tamang panahon sa pamumunga. Pero yung pagbubunga nga, lahat ng panahon yata yun no? Yung pagbubunga nga, lahat ng panahon. Pero yung pamumunga, may tamang panahon. So, words of the other, tingnan nyo, is much appreciated. When true love operates, words of the other is much appreciated. Walang halong pambobola at pambubuli. Kapag ang kaibigan mo nagsalita sa iyo, whether masakit o hindi, dahil may pag-ibig, tanggap po natin. Diba? Bakit? Because of relationship. Para daw mamunga, ang isang puno, ito po ay tinatawag na pinuprun. Sa Tagalog ng pinuprun ay? Tinatabas. Diba? Tinatabas. Napansin ko, yung mga nagpunta kami one time sa Ormoc. Sa bahay ng isang pastor, meron po siyang alagang grapes. Okay, meron po siyang alagang ubas. Before na nagpunta ako, chinat ko po siya. Sabi ko, Pastor Nestor, kumusta na po yung ubas natin dyan? Ang sabi niya, Pastor, namunga na. Pero yung unang bunga niya, kinain na ni Ate Laimo. Sabi ko, at least namunga, pinagtyagaan mo. Nung pagdating ko po doon, sabi ko, ano na nangyari? Ang sabi niya, Pastor, nagbabasa ako ng books patungkol sa ubas para mamunga o sa mga puno o maging doon sa mga vine. Pag sinabi pong vine, yung mga gumagapang, katulad ng pakwan. So, ang ginagawa pala niya, dahil namunga na, yung maliliit na bunga na tinatanggal niya yun. Sabi ko, bakit mo ginaganyan? May bunga na, tinatanggal pa. Ang tawag dito, Pastor, pruning, para mas lalong bumunga. Nandun po kami sa Nueva Ecija, nung ako po'y nagpunta po doon, ang dinalaw ko po yung taniman ng yung isang kapatiran doon na pakwan. Nung panahon na malapit ng mamunga, yung mga dulo-dulo doon sa paglalabasan ng bunga, tinatanggal niya yon. Sabi ko, pag tinanggal mo yan, hindi lalo makapamunga. Hindi, Pastor, ito yung sikreto. Para mamunga, kailangan tanggalan ang mga bagay nito. So, nung ginawa niya, nagbunga nga. Nung namunga, ang lalaki. Mayroon palang lihim. Mayroon palang sikreto. Para ikaw ay mamunga. Dito sa Bible, sinasabi, to become fruitful, you have to be generous. Kasi yun ang sikreto. Hindi po pwede na ikaw ay ipopromote sa trabaho nang hindi ka magbibigay ng effort at hindi pa hihigitan yung tinatawag na oras ng pagtatrabaho. Kapag ang boss nakita na yung 8 hours mo ginawa mong 9, at naging tapat ka sa trabaho mo, nandun siya o hindi, may CCTV o wala, maipopromote ka. Ipopromote ka. So, correction from one another is music to hear. Alam mo, yung pagtutuwid ng mahal mo sa buhay sa iyo, ito pala ay tulad ng isang musika na ang sarap pakinggan. Ano ang mas masarap na maranasan o maramdaman ng isang tao? Yung ikaw ay hindi pinapansin o pinansin ka. At yung pagpansin sa iyo, medyo may kahalong pagtutuwid kasi nga ramdam mo yung pagmamahal niya. Di ba pag di ka pinapansin, para kang isang espiritu na hindi nakikita. Pero pag pinansin ka, dahil mahal mo ang pumansin sa iyo, tinuwid ka, magpasalamat ka. Di ba anong sabi ni Freddie Aguilar? Ako ang nasisisi, ako ang nakikita,
Ako lagi ang may kasalanan. Paggising sa umaga, di ba? Paggising daw niya sa umaga, may almusal kagad. Sino sa inyo, paggising sa umaga, ang almusal niyo, sermon? When we are corrected, when we are being disciplined by our loved ones, thank God. Kasi nga, yung kanilang salita ng pagtutuwid na may kahalong pagmamahal, magpasalamat ka. Kasi may pagmamahal doon. Kaya nga, when true love operates, kapag ang totoong pag-ibig ay umiral, we can check one another. Nang hindi tayo nasasaktan, magpasalamat tayo. Nung kami ay nasa PhilPAMS building, merong mag-asawa. Kinausap ni Bishop yan yung babae. Kasi hindi tama yung kanyang ginagawa, pero itinuwid. Naramdaman niya ang pag-ibig ng kanyang pastor. At nung nandun ako, pumapalak pa siya, pumapalakpak. Inisip ko, pinagalitan na nga, pumapalakpak pa. Pero after nun ang sabi niya, Pastor, sabi niya kay Bishop, salamat sa pagtutuwid mo. Kasi ramdam ko ang pagmamahal mo. Matapos nun, itinuwid, pinagalitan, bumunot. Nagbigay ng pasasalamat niya kay Bishop. Kasi ang sabi niya, ramdam ko ang pagmamahal ng tatay ko. Love. Tinignan ko si Bishop. Ibig sabihin nun, komisyon ko. So, sa taong may dunong, ang pagtutuwid ay dagdag karunungan. Kasi sabi ng Bible ituwid mo ang marunong, lagi kang pasasalamatan kasi lalis ang dudunong. Ituwid mo ang mangmang, magagalit sa iyo. Kasi hindi niya tanggap sinasabi mo. Mangmang kasi. Pero alam mo yung mga wise na tao, pag itinuwid mo buhay, magpapasalamat. Ang sasabihin niyan, salamat, at least alam ko na kung saan ako nagkakamali, hindi ko na uulitin. No holding of grudges. When true love operates, no holding of grudges. Kapag ang totoong pag-ibig, umiral at madalas niyong makikita ito sa tahanan, na kahit ang mag-asawa, nag-aaway, pero hindi nangangahulugan na maghihiwalay. Napansin ko, yung mga madalas mag-away, yan yung mga dumadami anak. Kasi pag nagbati, when true love operates, tumatawa si Dat. Kasi di ba, dahil mahal natin ang isa't isa, kahit magkagalit tayo, dahil mahal ang isa't isa, madaling magpatawad, madaling umunawa. Madaling magsabi na sorry kasi nagkamali ako. Because true love operates. Pero kung sa loob ng tahanan, sitahan at walang halong pagmamahal, ang mangyayari, rebelde ang nasa loob ng tahanan. So when true relationships are being cared of, in verses 6 to 8, tignan nyo, sabi niya, so the price of not remaining and the promise to those who do remain. Meron pong tinatawag na reward o halaga doon sa hindi nagre-remain, hindi nananatili, at saka doon po sa nananatili. Sa nananatili, bubunga. Sa hindi nananatili, matutuyo, at wala na silang silbi kundi panggatong na lang. Kaya ang sabi niya, if anyone does not remain in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Kaya sa verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, or if you remain in me, and my words remain in you, then ask whatever you wish, and it will be given unto you by my Father. Ano ang dahilan
kung bakit yung iba, hingi ng hingi, hiling ng hiling, pero walang natatanggap. Christian naman ako, pastor, pero lahat na halos ng hiningi ko, kaya wala na akong tiwala sa Diyos, kasi lahat ng hiningi ko, hindi nangyari. Ang linaw ng sinabi ng Biblia, if you abide in me, the question is, are you abiding in Jesus? Pagkatapos, are His words abide in you? Nananatili ka ba kay Jesus? At ang kanyang salita ay nananatili sa iyo? Kasi kung nananatili ka kay Jesus at ang kanyang salita ay nananatili sa iyo, then ask what you will and it shall be given. Nung kami po ay nasa Nasugbu last Monday, binibilang ko na po yung babayaran ko. Bayad ako, kailangan ng ganito. Kasi umutang po ako sa home credit, payable for 3 years. Pero mahigit na kakalahating 1.5 years na po akong nagbabayad. Meron pa akong parang, kasi tinignan ko, binayaran ko, naka 16 months na ako eh. So pang 18 pa pala, pagdating ng 18, saka pa pala ako makakakalahati. At least nakakabayad. So, kinompute ko, kailangan kong magbayad ng sasakyan, parehistro. So, ang dami kong kinompute. Nakakatuwa, last Monday, before na pumunta kami ng Nasugbu, pagtingin ko sa cellphone ko, may nagpadala. Pagdating namin doon sa Nasugbu, nagpipreach yung si Peter Kairos. Kilala niyo ba si Peter Kairos? Yung sa Channel 7? 700 Club. So habang nagpipreach siya, nandun kami, habang nagpipreach siya, bigla na namang nag-vibrate yung cellphone. Pagtingin ko, may nagpadala na naman. Pinapakita ko kay Pastor lang. Sabi ko, Ma, kita mo ka kung ganon, sumunod lang tayo sa gusto ng Lord. Nagdala ako ng mga pastor doon. Kasi gusto ko po i-bless yung mga pastor. Yung mga kasama po namin, nabunot ang kanilang mga pangalan, may mga dala po sila. Yung isa nakakuha ng box, yung isa nakakuha ng malaking box, yung isa nakakuha ng bass guitar, yung isa naman nakakuha ng pang-rhythm na guitar, puro made in Japan, puro brand new lahat, pati mga speaker, pati yung stand ng At natutuwa ako sa nakikita ko. Ang sabi ko, thank God. Kasi itong mga dala ko, mga desperado rin ito. Nagpe-pray din sila na i-bless sila. Kasi tinanong ko yung isa. Sabi ko, Pastor, kakong ganon, ilan na membro nyo? Sabi niya, Pastor, hindi ko masabi na ang bilang. Bakit? Kasi parang paiba-iba. So inisip ko, hindi kaya ng kongregasyon i-bless si Pastor. Tinanong ko naman yung isa, ilan yung kongregasyon nyo, membro nyo, para i-bless ka, Pastor? Sabi ng isa, nagsisimula pa lang ako, kaya wala pa. Tinanong ko naman yung isa, sabi ko, Pastor, may plano ba ang simbahan nyo para i-bless ka nitong buwan ng October? Sabi niya, wala. Kasi nga po, sa akin pa ho umaasa. Tinanong ko yung isang pastor na naman. Sabi ko, Pastor, may kakayahan ba ang simbahan nyo na i-bless kayo? Sabi niya, Pastor, ibahin mo ang tanong. Sabi ko, ano dapat? May kakayahan ba ako na i-bless ko yung mga kongregasyon? Kasi ako may trabaho, sila wala. So, nakakalungkot. Nung tinatawag yung pangalan nila para tumanggap ng mga regalo, pumapalakpak kami ni Pastora. Pag uwi namin, usapan namin, sabi ni Pastora, alam mo pa, kahit hindi tayo nakatanggap doon, natutuwa ako kasi yung mga dinala natin, tuwan-tuwa sila at na-invite natin sila at naisama doon. Kasi kung kami lang ang nakakuha, sila hindi, di ba? Parang nakaka-guilty. Dadalhin ko sila ron para i-bless sila, tapos sila wala. So, isang pastor nagpatotoo. Dumating ang Pastor's Appreciation Month. Parang ganito. Marami raw, sabi niya, tuwan-tuwa ako. At first, sabi gano'n, I was so glad and happy.
Kasi seeing this congregation responding doon sa event na yan. Sabi niya, ang dami, Pastor. Nag-abot sa akin ng mga sobre. Tuwan-tuwa naman ako. Binubulos ako kagad kasi may mga sobre. Alam mo, nung nag-uwian na, kami mag-asawa, tuwan-tuwa kami kasi bubuksan na namin yung sobre. Ang saya namin na nandoon ng kongregasyon. At nung sila nakauwi, binubuksan na namin yung sobre, we began to weep. Nagsimula na kaming umiyak. Umiiyak kami. Kanina umiiyak kami sa kagalakan. Ngayon umiiyak kami sa sama ng loob. Kasi pagbukas na sa sobre may nakasulat. Pastor, wala pa akong maibigay kundi ang panalangin. Pastor, babawi ako sa susunod. Pastor, estudyante pa lang ako, kaya panalangin na lang ibibigay. Puro ganun, kaya sabi niya, umiyak ako. Sumunod na Sunday, nag-preach daw siya. Sa susunod po, wag na po kayo magbigay ng sobre. I-chat na lang po ninyo para hindi kami mag-asawang umaasa. Kahapon kasama ko siya. Sabi ko, Pas, kumusta ka nga na yun? Kasi mo po sa tabi ko. Sabi niya, Pastor, eto may diabetes ako. May katarak ang dalawa kong mata. Malabo na yung aking paningin. Pagkatapos, mahina na rin ako maglakad. Nung tinawag ang pangalan niya para i-bless siya, magkasunod kami. So habang nandun kami sa pulpito, inaalalayan ko siya. Naalalayan ko. Kasi maraming mga pastor biktima ng kanilang membro. Buti na lang wala dito. Branches can only exist when it is connected to the vine. Ang sanga, ito ay mabubuhay lamang kapag ito ay laging konektado sa puno. Nagkakabuhay lamang ang sanga kapag ito'y nakakabit sa puno. Nagkakabunga lamang ang sanga kapag nakakabit ito doon mismo sa pinakapuno. And branches can only become fresh when connected to the vine. Nagiging sariwa ang isang sanga kapag ito'y konektado doon sa puno. Kaya nga ang buhay Kristiyano masayang tunay. Amen. Kapag konektado ka sa Panginoon, tignan mo ang katabi mo. Kapag konektado yan sa Lord, sariwa yan. Tignan mo mabuti, sariwa ba o bilasa? Sa isda, para sariwa, dalawang bagay ang titignan mo. Titignan mo ang mata, titignan mo ang hasang. Sa Kristiyano, para malaman mong sariwa, tignan mo ang muka. Kapag yan ay nakangiti, sariwa yan. Pero maraming Kristiyano, akala mo nakangiti, yung pala'y nakangisi. Ano ba ang katabi mo? Nakangiti o nakangisi? Pag nakangiti yan, sariwa yan. So fruitfulness is the result of being generous. Kapag all out ka sa Lord, sabi namin ni Pastor Adang, sabi ko, lahat ng blessing natin na natanggap nitong week na ito, maaring kulang pa yan sa mga binabayaran natin. Pero, ibigay natin sa Diyos ang dapat sa Diyos. Kasi yun po ang sikreto. Maaring kwentahin mo, kulang pa sa babayaran mo. Pero ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Doon mo mapapatunayan ang pagka-Diyos ng Diyos. There is the God of the mind and there is the God of the Bible. The God of the mind is you are dictating what you wanted that God do for you. That is the God of the mind. Yung gusto mong mangyari na gawin sa iyo ng Diyos, yun ipapanalangin mo, Panginoon, bigyan mo ako nito kasi pag binigyan mo ako ng ganito, ito naman ang gagawin ko. That is the God of the mind. Kasi ikaw ang nasusunod, pinasusunod mo ang Diyos sa gusto mo. Lord, pag hindi mo ako pinagpala, hindi na po ako magpapaawit.
Dinidiktahan mo ang Diyos sa gusto mong mangyari sa buhay mo, and that is the God of the mind. But if you believe on the God of the Bible, Lord, I will give you everything that I could give, and I will follow you because that is the word of the Bible. Whether magkulang ako sa tingin ko sa isang linggo, pero gusto ko po, Panginoon, masunod ang kalooban mo. Ito rin mga nagdaang buwan, dumating din po kami sa wala nang maisaing. At minsan nakikiusap na lang kami, Ate Alma, may bigas ka pa ba dyan? But then never kami nagreklamo. Kasi gusto kong ilagay sa isip ninyo, even pastors, dumarating din sa kasalatan. Not because we are punished by God, but because God is wanting us to experience what others have experienced. Kamakailan, 2 weeks ago, nandun kami sa Nueva Ecija, facing leaders and pastors. And I was tasked na ako lang speaker mula umaga hanggang tanghali. At yung message na binigay sa akin is to challenge the leaders to bless their pastor. Pero kami ni Pastora, pumunta kami doon. Nag-commute lang kami. Kasi ang hirap mag-drive ng malayo. Nag-commute kami. Naka-6 na bus kami, papunta at pabalik. Palipat-lipat. May mga gusto magbigay ng bigas sa amin, di namin tinanggap. Alangan naman na bubuhatin ko pa yun. Di ba? Kaya sabi ko, sa susunod na lang pag may dala kami sa sakyan. Pero wala kaming bigas. Sabi ko, tinatanggap ko yan, pero ibinabalik ulit sa inyo. So sabi ko sa mga kapatiran, mga leaders and pastors doon, sabi ko, every time I go to places, even sa local o sa abroad, ang mga kapatiran, kakong ganon, na nakakaalam sa pagpunta namin, nagvo-volunteer sila kung hindi nagbibigay ng cash sa GCash. At minsan nagpapadala doon sa account ko. At minsan yung iba, hindi ko nga kilala. Pero sabi ko, first time na nangyari ito, na alam ng kongregasyon, papunta ako sa inyo rito, pero walang nagbigay na 5 sentimos. O kahit 5 sentimos. And then I prayed God, kakong ganon. Ang sabi ko, God, bakit mo inalaw yung ganon? Ano ang message mo behind this thing? At nakikinig mga leaders doon, mga pastors. Mga 100 sila na nandun kasi nagsulat sila ng attendance. And God spoke to me, I want you to experience what other pastors experience. May mga pastor na pupunta ng simbahan magpipreach, pero nising ko, walang laman ng bulsa. May mga pastor pupunta sa simbahan, magpipreach, hindi alam kung may kakainin ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. And God was so clearly speaking to me, I want you to experience what other pastors are experiencing. And then that's began ng pasasalamat ko sa Panginoon. Nakita nila na ang mga leaders na ito, nila nag-respond sa mga pastor. At pagkatapos ng pag-uwi po namin, ang dami na pong nagchat-chat. Pastor, balik po kayo ulit. We want more. Gusto po naming makarinig muli sa inyo. Kasi yung mga leaders, nakita nila yung kanilang kakulangan sa mga pastor. Isang pastor nag-compose ng kanta. At ang pamagat ng kanyang kinompos na kanta ay si Pastor Facundo. Ang sabi niya, si Pastor Facundo, may sahod man o wala, nagpapatuloy pa rin sa kanyang paglilingkod. Si Pastor Facundo ay modelo ng mga pastor.
na kahit saan dalhin, sumusunod sa Panginoon para lang sa paglilingkod. Ang saya namin nung mapakinggan namin ito. Maya-maya nag-compose na naman siya, kumanta na naman siya ng kanyang kanta. Lahat kami talagang masaya kami na nagpapalakpakan kasi ang ganda ng kanyang kinompos na kante. Binigyan niya muna kami ng sasabihin lang namin. Gitara. Ayan. Ang sabi niya, ito lang ang sasabihin ninyo ha. La 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 la. Sana ko na. La 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 la. Tama ba? Sige po, tuloy lang po kayo. Sunod ko po kayo. La la la. Oh. Gayahin niyo ito ha. Ganito lang siya. La 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 la. One more time. La 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 la. La 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 la. Nung pinagawa sa amin, pinatayo kami, palakpakan kami, la 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 la. Nung kinanta niya nung kinanta niya yung phrase, tumigil kami. Ulitin mo nga, anak. Lala. Hindi ko alam kung kayo sintonado o ano. Pag nakuha natin ito, pwede na tayong umuwi. Kapag hindi, kahit bukas tuloy tayo. O, sige ha. O, la 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 la. Yun lang ang part nyo, ha? O, 1, 2, 3, go! La la la. La 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 la. One more time. La 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 la. Kada simba huli, kada simba huli, kada simba laging nahuhuli, kada simba huli. Yun ang sinasabi ko, nung kinanta niya ito, tumahimik na kami. Umpisa talagang tuwan-tuwa kami. La 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 la. Kada simba huli, kada simba huli, kada simba laging nahuhuli, kada simba huli, kada simba huli, kada simba laging nahuhuli. Bakit ka ba ganyan? Lagi na lang ganyan. Kada simba laging nahuhuli. Wag nawang maulit pa upang di masanay na kada simba'y laging nahuhuli. La 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 la. La la la.
Tama na raw, tama na. Okay, salamat nak. Okay. Okay. Nasa heart ko, hindi kami ganon. Huli na kasi ito ngayon, hindi na maulit pa. Ang pagsisimba ay di na mahuhuli. Diba? When love operates, masakit pakinggan, pero dahil naroon ng pag-ibig, ito'y pagtutuwid. Kasi may relasyon tayo eh. Diba? May relasyon tayo. So when true relationships are being cared of, yung tinig ng bawat isa sa atin masarap pakinggan. Kasi walang magmamalasakit sa iyo kundi ang mahal mo. Minsan nakakarindi. At minsan paulit-ulit. Kaya inuulit-ulit kasi importante yung mensahe. Kaya pinapaalala, lalo na kapag nagchat-chat ako sa mga pastor, na may gathering tayo, minsan araw-araw sinachat ko yan sila. Bakit? Kasi sa dami ng programa sa isip nila, nakakalimutan. So, when true love exists, yung kanina umiiral, pero ngayon, eto na. Kanina, nag-ooperate pa lang. Maaring hindi pa nakaabot sa lahat. But when true love exists, tingnan nyo ang sabi ng Bible, He didn't say, if anyone does not bear fruit, he is cast out. Hindi po niya sinabi yon. Ang sabi niya, if anyone does not remain in me. Hindi niya sinabi na kung hindi kayo mamumunga, kayo itatapon sa dagat-dagatan po. Hindi niya po sinabi yon. Ang sabi po niya, if anyone does not remain. Kung ang sino man hindi mananatili sa akin, siya ay itatapon. Diba? He is being cast out. So, the lifeless branch bears no fruit. Ang isang sanga na ito'y hindi nakakabit, ibig sabihin walang buhay, hindi mamumunga yan. Ang gagawin yan, magbubunga nga yan. Kaya alam niya, sikreto ha, kapag ang katabi ninyo, wala nang bunga, ang ibig sabihin niyan, magbubunga nga lang yan. Na parang wala siyang kasalanan. Hayagan ng mali, may sinisisi pang iba. Now, this is the view. The first view believes cast out branches are ones who, though once true believers, end up in hell for lack of remaining and fruit. For lack of remaining and lack of fruit. So ito yung first view. Naniniwala sila na itong mga sangang hindi namumunga, sila raw po yung dating mga believer. Pero dahil hindi na natili, talagang hindi sila mamumunga. Pansinin nyo bakit sa Bible may sinabing false pastor, false prophets. Tapos ano pa? False teachers. Nandun yung salitang pastor. Nandun yung salitang teacher. Nandun yung salitang prophets. Lahat ng yan, they were called by God. But along the way, dahil hindi po nila ginagawa yung tama, at nagtuturo sila ng sarili po nilang doktrina, the God of the mind, anong nangyayari? Kaya nagiging false sila. Kaya ang tawag sa kanila, false pastors, false prophets, false teachers. Lucifer, created by God as an angel of God, nung siya'y nagkamali, hindi tinanggal yung kanyang pagkaanghel. Angel pa rin siya. Pero bago naging salitang angel lang, mayroong nauna, fallen angel. Pero angel siya, hindi tinanggal ni Lord yung pagkapastor ng pastor, yung pagkaguro ng guro, pagkapropeta ng propeta, pagkaanghel ng anghel, pero dahil taliwas na ang kanilang ginagawa, may naunang inilagay doon. False prophets, false pastor, false teachers. Those people were called by God.
Pero mali ang paggamit nila because of their own will. Because might even be of the pride. Because of pride, mayroong nang iiwan ng asawa. Because of pride, mayroong nang liliit ng kapwa. Because of pride. So dahil po dito, rebellious spirit came in because of pride. At itong mga pastors na to, sila ay naging false pastor because of pride. Ang galing-galing nilang magturo pero it seems biblical but not scriptural. Let me give you one thing. Nadadaya tayo sa I am the church. You are the church. Nadadaya po tayo sa ganon. It seems biblical pero not scriptural. Ano po, pastor, ang scriptural? We are all parts of the body. Jesus is the head and we are part of the body. Hindi pwedeng sabihin ng hindi liit na ako ang katawan. Kung di ang sasabihin niya, bahagi ako ng katawan. Ganon din po sa church. We are parts of the body of Christ, but we are not the church. We are part of the church. Pastor, paano yung sinabi ng 1 Corinthians 3:16? Do you not know that you are God's temple and the Spirit of God dwelleth in you? As a body, at bahagi tayo doon sa katawan, God dwelleth in the body of the believers. Kaya minsan pag tinan mo, saan ka sa katawan ni Kristo? When we were in the Bible school teaching, tinanong ko yung mga pastor. Sabi ko, saan ka sa bahaging katawan ng Panginoon? Sabi ng isa, ako yung paa. Isang pastor nagsabi, ako yung bituka. Yung isang pastor nagsabi, ako yung puwit. Yung isa, ako naman yung labi. Pag hiwa-hiwalin mo yan, masasabi ba natin yun ang church? Pag samasamahin natin lahat yan, the parts of the body that join together, nabuo ang simbahan. So ito yung mga maraming pastor na hindi naunawaan yung ano. Na pag binasa mong Bible, we should be sensitive enough. The second view is that the cast-out branches are ones who only appeared to be disciples and who never really abided in Jesus, and therefore they go to hell katulad ni Judas. Part of the disciple, but he never does what Jesus wants him to do. Kaya anong nangyari? Di ba? Impyerno. Pastor, sinabi pa si Judas impyerno? Walang sinabi, pero analyze it. Hindi ka nakakabit kay Kristo. Alangan naman na dadaling ka sa paraiso. Anong sabi ng Bible? If you remain in me, and my words remain in you, and apart from me you can do nothing, and the branch that is apart from me, they are good for nothing. At hindi sila po pwedeng makagawa. And because Judas Iscariot separate himself from Jesus and from the other disciples, pwede ba natin sabihin, ligtas siya? Kasi ang linaw. Di ba? Ito only appeared to be disciple and who never really abided in Jesus. So therefore, pupunta sa impyerno like Judas. Then the third view is this. The third view sees the cast-out branches as fruitless disciples who live wasted lives that are in effect burn up. Mga nagsasabing disipulo, pero ang buhay, winaldas sa hindi tama. Maraming nagtuturo, basta tumanggap ka kay Lord, ligtas ka. Kahit gumawa ka na ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Bakit? Kasi tumanggap ka kay Lord. Kasi anak ka na ni Lord, kaya kahit gumawa ka ng masama, anak ka kasi ni Lord, kaya ligtas ka. Walang tatay na hindi magliligtas ng anak. Ano sabi ng Bible? Apart from me. Hindi mo ginagawa yung utos ko.
Ginagawa mo ang sarili mong gusto pagkatapos pagkakatiwalaan ka. So as fruitless disciples who live wasted lives that are in effect burned up, and this passage doesn't refer to their eternal destiny, katulad po ni Lot at saka ni Abraham. When Lot was with his uncle Abraham, magkasama po sila, si Lot pinagpala ng Diyos. Kasi nakakonect siya doon sa kanyang tiyuhin na lingkod ng Diyos. But one day, si Lot ay nagsabi na, Tiyo, hindi na ako sasama sa inyo. Punta ako sa kapatagan. Then si Abraham pupunta sa kabundukan. Isang araw sa lugar ni Lot, Sodom and Gomorrah, tinupok ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Why are all those things happened? Because connection have been putol. Di ba? Connection have been destroyed. Their separation from one another mark that they are not connected with one another. So when we are disconnected to God, dahil hindi ka na nakakabit, hindi ka mamumunga. Ano ang dahilan o ano ang mga tanda ng isang taong hindi namumunga? Ito laging aburido araw-araw. Hindi ka naman high blood, pero parang lagi kang balisa araw-araw. Pag Sunday, Christian. Tapos kakanta ka pa, la 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 la. Simba uwi ako, simba uwi. Taga Zimbabwe. Di ba? Yung isa, simba huli. Yung iba naman, Zimbabwe. Kada simba, uwi. Kada simba, uwi. Kada simba, laging. Hindi pa nga tapos umuwi ka na. This passage is teaching us to abide in Jesus. Pwede mo sabihin, Lord, di ko kasi kaya mag-share. Alam naman ni Lord yun eh. Siya nga may gawa sa iyo eh. Kasi God of the mind. Ang God of the mind, laging nakasentro sa sarili. Yung gusto niyang mangyari sa kanya, dapat sundin ng Diyos. Dahil kulang ako sa kaalaman, kaya Lord, wag mo na akong gamitin. Dinidiktahan mo ang Diyos. And it happened in the life of Moses. Lord, utal-utal ako magsalita, wag ako. Pero nung sabi ni Lord, bakit? Sino ba may gawa sa iyo? O ikaw, o di ako masusunod, sabi ng Lord. And because Moses have humbled himself in the sight and in front of God, and he accept the word of God, God uses him mightily. At anong sabi ng Bible? Kahit siya'y utal-utal, at ang sabi ng Bible, in the days of Moses, there was no prophet equal to him. Sa panahon ni Moses, walang propeta na katulad niya. Kasi sumunod sa Panginoon. So wag natin didiktahan ng Diyos sa ating isip na Panginoon, pag di mo ginawa ito, magbabackslide ako. Panginoon, pag ginawa mo ito, magpapatuloy ako. Never dictate God. Hayaan mo lang, Lord, this is your will, I will follow you. Whatever it is, tatanggapin ko. At kapag yung desire ng isip mo, hindi na pangyari, huwag mong isipin, binigo ka ni Lord. Ang isip mo, tinugon ka ni Lord. Kaya no ang itinugon sa iyo kasi merong best na ibibigay sa iyo. Kapag anak ka ng Diyos at sinabi ng Lord, anak, no ako sa hihiling mo, ibig sabihin, hindi ka kasi pang ganon, pang masigit ka pa. Pang masigit ka pa. So huwag kang makontento. Di ba na kapag sinabi ni Lord, no sa hinihiling mo, binigo ka ni Lord, hindi. Ang ibig sabihin nun, wait for the perfect time. And when all the things that you needed and all the things that you asked from me, dumating sa tamang panahon, ma-enjoy mo. Kaya anong sabi ng verse 8, doon sabi nasa natin,
This is to my Father's glory. Humingi ka ng lahat ng maiibigan mo. Then ask whatever you wish, and it will be done for you. This is for my Father's glory. Humingi ka sa Diyos ng lahat ng maibigan mo, ibibigay sa iyo kasi nakakonect ka. At kapag dumating na yan, hiningi mo, ang sabi niya, for my Father's glory. Alam niyo ba, ang Ama, natutuwa kapag yung kailangan ng kanyang anak na po-provide. Kahit gumastos pa yan, pero na po-provide. Yung apo ko, iba ang kondisyon sa akin yan, sa kondisyon sa kanyang tito at tita. Ang kondisyon sa kanyang tito at tita, kapag siya ay may star na 7 stars dahil kinder siya. Pag umuwi yan, nakadalawa, Monday, 2 pa lang yon, wala pang SM yon. Magbibilang yan, ilan na, mami, ang star ko, naka-7 ka na. Kasi Wednesday pa lang, naka-7 ka na. May lakas na yan, loob na tatawag. Tito Pips, tita, may 7 stars na ako, SM tayo. May gotcha na magsabing ganon because of relationship. And whatever you wish, because you follow on this instruction, ibibigay yan ni tita at saka ni Tito Pips. Bakit? Kasi natutuwa sila dahil may sumunod. Iba ang kondisyon nila sa akin. Ang kondisyon sa akin, basta may star siya, pag natatakan, tatawag kagad yan, Lolo, may star ako, walang bilog. Ha? Ano yung kanta niya? Bilog? Si Amia ay may hugis bilog, natatalbog, walang SM. Alam niya kaagad yun. Kaya kapag may star siya, may bilog, Lolo, yung star lang pinapakita, yung bilog nakatago, alam ko na yun. Alam ko na yun. So pag nandun na kami sa SM, 2 lang kondisyon. Bibili ng toy o kaya magkikidso na. At kapag kami ni Pastora na ibigay namin yung kanyang kaligayahan, kami mismo masaya. Because she asked of what she desired. But because na siya ay sumunod doon sa instruction that if you abide in me and my words abide in you, then ask what you will, it shall be given unto you for my Father's glory. Because you are abiding and remaining and joined in the vine, you have now the guts. Lord, sinabi mo eh. Sinabi mo, sumunod ako sa instruction mo eh. If you trust God, sa Lord ka magre-remain, Lord, medyo nahihirapan ako, pero laban ako, Lord. Because when love exists, when love operates, and when your true relationship with God nagpapatuloy, sasamahan ka ni Lord sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako, at saan ka man naroon, whether you walk in the fire or whether you walk in the water. Di ba? Sabi ng Bible, when you walk through the waters, I will be there. When you walk through the fire, I will be there. That's why, be bold, be strong, fear not, for the Lord our God is with us. Amen. Sabihin nga natin, be bold. Be bold. Ano sunod? Be strong. Be strong. For the Lord our God is with us. For the Lord our God is with us. Ulitin natin, be bold. Be bold. Be strong. Be strong. For the Lord. For the Lord our God is with us. Pangako niya yun eh. Pangako niya yun. Pangako ng tao, minsan din nangyayari eh. One time, kasama ko si Bishop. Punta kami sa Santiago. Nagsalita si Bishop. Ang sino man makakapagdala ng asawa, bibigyan ni Pastor Vidal ng premyo. Wala naman akong pinangako eh. Isang araw may nag-chat. Pastor, may nagdala rito.
ng kanyang asawa. Kasi hinihintay na nila yung ibibigay mo. Sabi ko sa kapatid ni Warren, anak, ikaw nandyan, ikaw na magbigay. Binigyan mo ba? Sino yung nakapagdala ng asawa doon? Sa mga taga Santiago natin. Nawala na asawa. Kasi hindi mo binigyan kaagad. Itong mensaheng ito, nakakatuwa. Kasi ito yung sikreto ng pagiging mabunga. Alam naman ni Lord kung meron ka o wala ka. Pero ang hinahanap ng Panginoon, can I find faith with them? Or can I find faith to them? Tayong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang conclusion. At ang tanong, kasi si Lord alam niya kung meron ka o wala ka. Pero ang nasa isip ni Lord, makakatagpo ba ako sa kanila ng pananampalataya na sa kabila ng pagkameron o pagkawala, susunod pa rin sila sa akin. Ngayon, tignan natin ang mensahe ng ano natin, conclusion. 1, 2, 3, go, basa. Wala na pong Matthew 29. Ito na po ang huli ng chapter ng Matthew 28. At dito sa chapter 28, wala na rin pong verse 21. Ito na po ang pinakahuli. Kaya the last command, go and make disciple, that is the first demand. And when you do it, ang sabi ng Panginoon, I will, and surely, hindi lang I will be with you. Surely, check yun. I am with you always. Hindi once, hindi sometimes. Always, to the very end of the age. Saan ka bang magpunta, ang provision nandun. Dahil kasama mo ang provider. Saan ka man mapadpad, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Because ang pinagmumulan ng lahat ng blessing, kasama mo sa buhay. Amen. Secret of fruitfulness, be generous to God in time, in effort, and even to the things that you have. Sino po yung mga first-timer po natin? Meron po pa tayong mga first-timer? Yung ngayon lang po nakarating dito? Okay. Okay, so wala tayong first-timer? Okay. Meron? Okay. Anak, samahan mo rito. Pangalan? Lester Halimbawa. Sino yung Halimbawa na nakikita ko apelyido? Kapatid niya. Okay. Ang ganda na apelyido mo, maging Halimbawa ka ha. Lagi. Ha? Huwag kong mababalitaan na mapupunta ka doon sa barangay. Kasi halimbawa ka ng lahat ng bagay na mabuti. Si Lester Halimbawa. Okay, unat natin ang ating kamay kay Lester and let us pray. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng kabataang ito. Dalangin ko, iingatan mo siya. Gagawin mo siya, Panginoon, mga halimbawa ng mga kabataang tulad niya. Halimbawa, Panginoon, sa pagmamahal sa iyo. Halimbawa po, Panginoon, ng kabutihan. Halimbawa ng mabubuti at magagandang bagay. Minsan mahirap, Panginoon, pero naniniwala kami na kaya mong baguhin ang aming buhay upang kami po, Panginoon, ay maging mabuting halimbawa sa lahat ng mga tao, especially sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa buhay po, Panginoon, ni Lester. Gamitin mo siya sa paraang nais mo. Mula sa araw na to, iingatan mo siya at pagpapalain. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Lord, maging po, Panginoon, ang bawat isa sa amin dito
Nawa maging halimbawa at modelo kami sa lahat ng bagay na mabubuti. Maging po, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo. Nawag nawa ang aming isipan ang magdikta, Panginoon, sa aming future. Wag nawa ang aming isipan ang magdikta kung ano ang aming gusto. Aming ipagkakatiwala, ipapaubaya, Panginoon, sa iyo ang aming buhay kasi yun ang sabi mo, you hold our future. Alam mo, Panginoon, ang mabuti, maganda, kapaki-pakinabang para po, Panginoon, sa aming buhay. Yamang ikaw po, Panginoon, ang may-ari, may hawak ng aming buhay. Aming ipagkakatiwala ito sa inyo at kami susunod po, Panginoon, sa nais mo. At sabi mo, Panginoon, habang kami ay namumunga at nananatili, Panginoon, na nakakabit sa inyo, hingin namin ang anumang bagay na aming maibigan sa ikaluluwalhati ng Ama, ito po, Panginoon, ay mangyayari sa amin habang kami po ay nagpapatuloy sa inyo. I pray for fruitfulness. I pray for multiplication. I pray for increase. I pray for spiritual reproduction to be upon each one of us, Panginoon. Dumami, Panginoon, ang aming maaabot, mahayag ang iyong salita na may kasama, Panginoon, na pag-ibig dahil ito po, Panginoon, ang magliligtas sa kanila. Ang salitang dulot nito ay pag-ibig ng aming Diyos Ama. Muli po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. La 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 la